Nagpakalat ng takot si Trump sa Cuba nang ihay ng posibilidad na i-deport ang hanggang 500,000 Cubans na pumasok sa US kamakailan. At ngayong Lunes, ika-25 ng Mayo, 2026, nararamdaman ng rehimen ng Havana ang laki ng pampulitikang bomba na maaaring bumagsak sa loob ng isla. Hindi lang mga takot, mawalan ng karapatang manatili sa Amerika ang apektado ng presyon. Direktang tinatamaan nito ang diktadurang Kubano na nagtulak sa mamamayan palabas dahil sa gutom, brownout, panunupil at kahirapan. Pero ngayon, maaaring mapilitan silang tanggapin muli ang napakaraming tao na wala namang pagkain, trabaho o estruktura ang sistema para suportahan. Alam ni na Trump at Marco Rubio kung saan dapat gipitin. Itigil ang mga abuso sa migrasyon, panagutin ng Havana, palayain ang mga bilanggong politikal at magbigay ng direktang tulong. Pigilan ang elitang kastrista na gamitin ng mga Cuban bilang panangga para makipagnegosasyon ng kaluwagan nang hindi binibigay ang tunay na kalayaan. Ano ang tinatago ng Havana sa likod ng takot sa deportasyon? Bakit takot ang rehimen na muling tanggapin ang mga Cuban nila? Paano ginawang sandatang pampulitika ni Trump ang krisis sa migrasyon laban sa diktadurang Kubano? Ikukwento ko sa iyo ang lahat. Pero ngayon, gugustuhin mo nakasubscribe ka sa channel para manatili kang laging may sapat na kaalaman, mga impormasyon sa real time sa pinakamagandang kalidad ng pamamahayag na iyong nakita. Sa pamantayan ng kredibilidad ng Milson Alves Global, ang impormasyon na kumakalat sa mga media nagbabalita tungkol sa Cuba ay nagsasabing ang mga pag-uusap sa pagitan ng Washington at Havana ay kinabibilangan ng posibleng pagpapauwi ng hanggang 500,000 Cuban na nakarating sa Estados Unidos, lalo na nung panahon ng administrasyon ni Biden. Sinabi ng dating kongresistang demokratiko na si Joe Garcia na ito ang isa sa pinakamahirap na paksa sa negosasyon. Hindi nag-iisa ang panukalang ito. Kasama ito sa mas malaking pakete na kinabibilangan ng pagpapalaya ng mga bilanggong politikal, mga reformang pang-ekonomiya, mga reformang pampolitika at kompensasyon para sa mga nasamsam na ari-arian. At bagong ugnayan sa pagitan ng Estados Unidos at ng isla. Pero ang bahagi na yumanig sa Miami, Havana at sa komunidad ng mga Kubano ay ang mismong malawakang deportasyon dahil ito ay nakakaapekto sa pamilya, trabaho, tirahan, takot at kinabukasan. Diretsong ginagamit ni Trump ang temang ito dahil sa pagdami ng mga Kubano na pumasok sa Estados Unidos kamakailan na naging problemang pampulitika sa Washington. Marami ang dumating dahil sa mga programang ginawa o pinalawak ni Biden, ang iba ay dumaan sa hangganan. At ang iba pa ay nasa mahirap na proseso ng migrasyon. Para kay Trump, tapos na ang panahon ng patakarang, bukas ang pinto. Layunin ng White House na suriin muli ang mga pahintulot, tapusin ang abuso sa humanitarian parole at paghiwalayin ang mga regular na pumasok mula sa may krimen, pandaraya o utos ng deportasyon. Ang Departamento ng Homeland Security ay nauna ng kumilos laban sa mga programa ng parole para sa mga Cuban, Haitian, Nicaraguan at Venezuelan. Pinayagan ng Korte Suprema ang gobyerno na tapusin ang mga pahintulot na nagdulot na mas matinding presyo ng migrasyon sa Havana. Sinusubukang palabasin ng rehimen ng Cuba na biktima ito ng Washington, pero ang totoo ay laban ito sa diktadura. Nabawasan ang populasyon ng Cuba. Nawalan sila ng kakayahang mag-produce, nawalan sila ng mga kabataan, nawalan sila ng mga profesional, at nawalan sila ng tiwala. Ngayon, kapag lumitaw ang posibilidad na tumanggap na hanggang 500,000 katao pabalik, nanginginig ang Havana dahil wala silang trabaho, pagkain, enerhiya o estruktura para tanggapin ang pagbabalik na ito. Maaari nang panagutin ng taong bayan ng diktadurya na nagpaalis sa kanila sa isla at matindi ang paniningil na ito para sa rehimen. Ipinapakita nitong hindi ang mga na-deport ang lumika ng krisis sa Cuba. Ito ay bumanang dekadang kontrol sa politika, stagnant na ekonomiya, panunupil at pribilehiyo ng elite na konektado sa kapangyarihan. May mensahe ang operasyon sa pamunuan ng komunista. Kapangyarihan, hindi lang imigrasyon ang usapan ng Washington. Sabi ni Marco Rubio, mababa ang tsansa ng kasunduan sa Cuba dahil alam ng Estados Unidos kung sino ang kaharap nila. Nagalok ang administrasyong Trump ng $100 milyong na makataong tulong para sa mga Cuban sa pagkain at gamot. Gusto nilang ipadaan ang tulong sa mga mapagkakatiwalaang entidad tulad ng Simbahang Katolika o independenteng organisasyon. Hindi hawak ng militar at negosyo ng rehimen. Tinatamaan nito ang sentro ng makinaryang Cuban dahil nais ng Havana kontrolin ang lahat. Pagkain, gamot, internet, tulong mula sa labas, daloy ng pera at paglabas ng tao. Isa pang seryosong issue ang internet.
Sa mga balita kasama sa alok ng Amerika ang suporta sa koneksyon na hindi hawak ng kumpanyang pag-aari ng Cuba. Nakakainis ito para sa rehimen dahil sa Cuba, ang internet ay hindi lang komunikasyon, ito ay kontrol sa lipunan. Tuwing may protesta, pinapatay ng diktadura ang signal, binabawal ang impormasyon at hinaharangan ang paglabas ng mga larawan mula sa isla. Kung mas malaya ang access ng mga Cuban sa impormasyon, mawawala sa diktadura ang mahalagang kasangkapan ng pananakot. Kaya kapag pinagsasama ni Trump ang tulong, internet at deportasyon, hindi lang mga flight ang pinag-uusapan niya. Pinapakialaman niya ang mga mekanismo na poprotekta sa elite ng Havana. Nagsimula na ang mga deportasyon sa mas maliit na saklaw. Mula Enero hanggang Mayo ng 2026, ayon sa ulat na nagbalita tungkol sa kaso, nagpa-deport ang Estados Unidos ng 612 Cuban sa 18 operasyon. Hindi pa ito ang napakalaking bilang na 500,000 pero ipinapakita na ang direksyon. Tinitest ng gobyernong Amerikano ang mga ruta. Pinipressure nila sa legal na paraan, nakikipagnegosasyon sa mga ikatlong panig at pinipilit ang Havana na manindigan. Noong Pebrero, may isang flight na nadala ng 100 at 70 Cuban na may mga kriminal na record pabalik sa isla. Isang simbolikong pangyayari ito dahil ang Cuba sa kasaysayan ay tumatangging tumanggap ng ilang deportado na may kriminal na record o mga lumang hatol. Kasama rin sa presyon ang Mexico. Noong Marso, iniulat ng Reuters na isang federal na hukom sa Boston ay humingi ng paliwanag sa gobyernong Trump tungkol sa umano'y di nakasulat na kasunduan kung saan 6,000 Cuban ang ipinadala sa Mexico. Ipinapakita nito na sabay-sabay gumagawa ang Washington ng iba't ibang paraan. Kapag hindi pumapayag ang Havana, naghahanap ng ibang opsyon ang Estados Unidos. Kapag kinukwestiyon ng korte, ipinagtatanggol ng White House ang migrasyon. Kapag nagpapaliban ng diktadura, pinapataas ni Trump ang gasto sa politika. Ramdam ng Havana ang epekto dahil ang export ng Cuban ay hindi lang tungkol sa hangganan ng Amerika. Isa itong bumbang panlipunan para sa isla. Madalas iniwan ng mga umalis mula sa Cubang pamilya na benta ng ari-arian, nagkautang, tumawid sa mapanganib na hangganan o sumali sa mga pansamantalang programa. Kung ang bahagi ng grupong ito ay bumalik na walang trabaho, walang tirahan at walang pag-asa, maaring lumaki ang panloob na presyon sa mga komunidad, pila, tanggapan, paliparan at social media. Alam ito ng rehimen. Dahil dito, ginagawang propaganda laban sa US ang bawat kilos ni Trump, pero humihina ang kwento nila kapag alam ng mga Cuban kung sino talaga ang sumira sa ekonomiya. Samantala, sinusubukan ng mga konektado sa ekonomiya na ibenta ang kontroladong transisyon, may limitadong pagbubukas, dayuhang pamumuhunan at kapangyarihan pa rin sa mga grupong malapit sa elitistang kastrista. Ito ang pinakasensitibong bahagi. Gusto ng Havana ng pera, turismo, ari-arian, daungan, kalsada at pamumuhunan, pero ayaw nilang bigyan ng tunay na kalayang pampulitika. Gusto nila ng ginhawa, pero ayaw mawala ng kontrol. Alam ito ni na Trump, Rubio at ng Cuban community sa Miami. Dahil dito, ang pagbabalik ng 500,000 Cuban ay nagiging nakakainis na hadlang. Kung nais ng rehimen makipagnegosasyon, dapat nilang harapin ang makataong pinsala ng krisis na sila mismo ang lumika. Pumili ang Havana, tanggapin ng pressure para sa pagbabago o aminin sa mundo na hindi nila kayang ibalik ang sarili nilang mga Cuban. Ako si Milson Alves, Global Internacionalista. Layunin kong bigyan ka ng tapat na balita araw-araw. Nasa description ng video ang mga news link. I-like ang video, mag-subscribe sa channel, at sa huli, tingnan ang mga komento para mas maging aktibo ka sa komunidad ng Milson Alves Global.